Malaysia, hindi kumpleto ang rampa kung wala tayong matitisod ng mga Pinoy na umasenso. Naku, nagtagumpay mula sa hirap, umasenso. At yan ay dahil lamang sa simpleng pangarap, ang matulungan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Hindi niya akalain na sa kanyang pagdating sa Malaysia, yun na ang simula ng pag-ikot ng kanyang kapalaran. At pinatuloy niya tayo sa kanyang mansyon at pinasilip kung gaano na ang narating ng kanyang ambisyon at koleksyon. Tulad ng isang Pilipina, kung dati-rati ay salat sa buhay, eto ngayon, parang nakahiga na sa ginto at tila nilalasap ang mamuhay na parang reyna. Naku, mga kagandahan, pinatuloy niya po kami sa kanyang mansyon. Mga kapuso, talking about bonggang-bongga, napasok ko na po ang pinakabonggang bahay dito sa Malaysia. And take note, ang furnitures imported pa from Dubai. At masasabi ko, these are one of the collections of Versace. Upuan po natin, let's go mga kapuso. Ramdamin natin kung gaano kaganda at gaano kasarap. Pilo pa lang, nako, sigurado bonggang-bongga na. Silipid po natin ang furniture. Let's go. At take note, balot na balot ng karangyaan ang sanktuaryong ito. Mula sa muebles na dinisenyo pa ng pamosong designer na si Versace. Aray, nakakatakot naman hawakan ng mga mamahaling muebles na ito. Diyos ko, baka mabasag. At ang mga plato, ayun, ang kubyertos. Naku po, balot din ng ginto. At ang isa pa, sa pinagmamalaki ng bahay na ito, Mga kapuso, pasensya na po tayo dahil ang console table and mirror, Versace lang naman po. Let's look on the detail. limited at bilang lang daw ang nagmamayari ng muebles na ito. Ang balita ko pa, ang isang piraso na yun pag-aari daw ng business magnate sa Amerika na si Donald Trump. At ang isa, naku, nasa sikat na modelo at socialite na si Paris Hilton. At ang isa, ayun, pagmamayari lang naman ng isang Pinay. Bigatin, di ba? Mga kagandahan, pasok naman tayo sa kanyang personal na espasyo ng mansyon. At syempre, yun ang kanyang bedroom. Naku po, parang ang sarap namang umiga sa kamang ito na mula rin syempre sa koleksyon ni Versace. Mga kapuso, Katrina collection lang naman ng Max Mara ito na ubod ng mahal. And this is just one of the brand na makikita nyo dito sa nakapada. Hindi po ito tindahan. Ito yung mga collection nga ng mga damit. 3 kwarto. Ito lang po ang pinasok natin at ipapakita natin sa inyo. At gusto kong makita nyo siya na magpapalit ng iba't ibang damit kung gaano kagaganda. And here are the brands that she uses for her clothes. Ang Pinay na ito, pag suot-suot ng kanyang mga designer dresses, parang prinsesa ang piling. Pero mga kagandahan, eto pa ang nakakalulahan niyang mga koleksyon. Kung pinag-uusapan ng mga mayayaman at iba't ibang klase, ang sinasabing mother of all bags, ang pamosong Birkin ng Hermes. Aba, ang Pinay na nakilala namin sa Malaysia, bonggang koleksyon. Mula sa limited edition ng Louis Vuitton, meron lang naman mga Hermes bag ang Pinay na ito. Take note, mga. At ang halaga ng kanyang koleksyon ng mga bag, aba, sa maniwala kayo o hindi, kayang-kayang makabili ng isa pang mansyon. Nakakalula ang presyo, mga kagandahan. Pero sa kabila nito, nananatiling simple lang daw ang kaligayahan niya sa buhay. Ang mag-ayos ng bulaklak na sabi nga niya ay tunay na nakakapagpagaan ng kanyang pakiramdam. Sa kabila ng rangya at nakakasilaw na yaman, ang Pinay na ito, naabot man ang kanyang ambisyon sa buhay, mananatili raw na nakaapak sa lupa ang kanyang paa. At di kailanman makakalimot sa kanyang pinanggalingan. Mga kagandahan, pinapakilala po namin sa inyo si Lady Catherine Kate Karin. So, di ba ba? Yan ang kanyang hobby, ang pag-arrange ng mga flowers, and she likes them pressed. Okay, Katrina, you know, you are extremely very
lucky lady. Gusto ko naman advisean mo yung mga milyong-milyon nating tagapanood ng mga Pilipina na how to be better in life and how to secure that self-confidence. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan na Filipina, whether you're overseas or nasa Philippines tayo, in order to have that confidence, keep yourself grounded. Kaya tayo ay meron ng kaunting, we live in a comfortable kind of lifestyle. We should always try to look back where we hail from. Huwag natin nakalimutan yun. And for us, our family, the center of our life revolves only with God Almighty. And from God, my family and the children especially, and of course my husband. Then, you appreciate small things, you know, And like the big things will come to you. the wind, the flowers, the trees, those things that has life, the pets, and the friends that we have. I can say success is not based on material things.